Ibig mo sabihin, meron pang mas malakas na kalamidad na dumating sa bansa natin pagkatapos ng Yolanda? Wala pa sa kasaysayan. O bakit sasabihin niya sa message na pagkatapos na Yolanda nag-deliver ng katakot-takot na message yung ibang mga kalamidad na dumating sa bansa natin? Ano ba yung pinakamalaking message? Ang Yolanda ang dapat siguro nag-iwan ko. Doon pa lang nakapag-iwan na ng katakot-takot na hindi natin makakalimutan na pangyayari sa ating buhay. Totoo. Ano ba isa-isa ng mga sumunod? Doon pa lang sa Yolanda, natuto na tayo dapat. Kaya kung sino man yung gumawa ng message na hanapin nyo kung sino. Mahaba-haba yung pero ito yung pinaka... Yung binanggit mo lang kanina. Kanina lang yun eh. Yung calamities are teaching moments. And everyone that came after Yolanda delivered a payload of lessons that instructed us how to improve our response. Alam mo kung sino man yung nagbigay ng message na yan, alam ko hindi naman ang Pangulo ang gumawa niyan eh. Opo. Siyempre may tagasulat yung Pangulo eh. Malamang si Cesar Chavez po yan. Ha? Si Cesar Chavez, yung PCO. Hindi rin siguro. Hindi rin mo kaya yan? Hindi yan. Kung sino-sino na lang kasi gumagawa ng message eh. Ganun po. Ibig mo ba sabihin? Hindi ang Pangulo ng aking pinatutunggan rito ha. Pinatutungkulan. Hindi po siya. Pinatutungkulan. Okay. Sapagkat kung talagang totoo, yung tagagawa ng message na yan, doon sa Yolanda pa lang eh. Ibig mo sabihin, meron pang mas malakas na kalamidad na dumating sa bansa natin pagkatapos ng Yolanda? Wala pa sa kasaysayan. Bakit sasabihin niya sa message na pagkatapos na Yolanda nag-deliver ng katakot-takot na message yung ibang mga kalamidad na dumating sa bansa natin? Ano ba yung pinakamalaking message? Ang Yolanda ang dapat siguro nag-iwan ko. Doon pa lang nakapag-iwan na ng katakot-takot na hindi natin makakalimutan na pangyayari sa ating buhay. Totoo. Ano ba isa-isa ng mga sumunod? Doon pa lang sa Yolanda, natuto na tayo dapat. Kaya kung sino man yung gumawa ng message na hanapin nyo kung sino. Hindi ang Pangulo ang gumawa niyan eh. Totoo kayo ko. Kung ano-ano na lang ang pinaggagawa at gusto, ang Pangulo pa ang magsalita. Naawa na ako sa Pangulo eh. Totoo. Kung ako lang nandyan, na gagawa ko, hindi ganyan ang aking gagawin na message eh. Sapagkat ang Yolanda talaga, Kong, ang totoo, ang buong mundo, Kong, hindi lang ang Pilipinas, ay natuto sa mensaheng iniwan ng Yolanda, Kong. Ang problema, makalipas ang 11 taon, Nelson, no? 11 taon, para bagang Yolanda na lang ang naalaala, pero yung mensahe, unti-unti na namang nauulit, Kong. Yung kapabayaang ginawa, yan, yung nangyari dyan sa bahagi ng Bicol, iba't iba pang mga lugar, hindi po natuto ang mga leader ng pamahalaan. Kaya nga, yung gumawa ng message, kaya ako medyo uminit ang ulo. Opo. Dahil sa ang gusto pa niyang sabihin at gusto pa niyang ipasabi sa Pangulo, wala tayong natutunan sa Yolanda. At kailangan matuto tayo sa lahat ng mga sakunan dumating sa bansa natin pagkatapos ng Yolanda. Puro lessons. Mas Mariosep naman na klaseng message na yan. Ulitin ko kung para maintindihan mo iba kasi baka naulinigan nila ha. Tama si Kong calamities are teaching moments. Pakitagalog mo nga, Jen. Ang kalamidad ay panahon ng pagkatuto. Nagtuturo. And everyone that came after Yolanda, yun. lahat ng sumunod, pagkatapos ng Yolanda, delivered a payload of lessons. Sisipin mo naman. Ibig sabihin, wala tayong natutunan sa Yolanda. Puro lessons. Sumunod pa sa Yolanda. Nakakitang hanapin ninyo kung sino yung sumulat ng message na yan. Tama. At kinakailangan maturuan siya. Mukhang mali nga, no? Mali yan ko. Mali yun eh. Sa mga tuwid, sa Yolanda wala tayong ito yung pinakamalakas at hindi natin ma-describe yun eh. Sa kasaysayan ng daigdig ko, Sa lahat ng namatay na Pilipino. Totoo. Pagkatapos wala tayong natutunan. Ang gusto niya matuto pa tayo sa lahat ng mga sakunang nangyari pagkatapos ng Yolanda. Dapat after Yolanda, graduate na tayo. Totoo. Natuto na tayo dapat. Yung gumawa ng message na yan, hindi natuto. At hindi kailanman matututo kahit ilang bagyo pa ang dumating. Sapagkat hindi natuto sa Yolanda eh. Yun na nga. Di ba?
Naghahanap pa ng isa pang Yolanda. Parang gano'n ang gusto ko Ano ba hanapin. yung pasabog mo kanina? Kanina ka pa sabi may pasabog ka. Gusto mo marinig. Hindi, kasi bago mo lang tapos, Nelson, bago lang tayo lumipas dyan. Dapat talaga hanggang ngayon, 11 taon. Isa pa lang, uminit na yung ulo ko. Hindi nga kasi nga ako, hindi sa sinisilaban ko kayo sa bagay na yan. Alam mo, pati individual dapat matuto, pati mga opisina. May bantakin mo sa pagkatuto ng Yolanda, bawat emergency, bawat kalamidad. Dapat po lagi tayong open. Yes. Simpleng palikuran lagi sarado Paano natin titirahin yun, di ba? Wala kang emergency. Di ba? Wala kang emergency. Simpleng palikuran. Nakapadlock. Di ba? Mapapatungayaw ka talaga kapag gano'n. Sino ba yung nagutos na ipadlock yun? May mga tao kasing demanding ko. Ako, paminsan-minsan lang ako. Mga taong wala namang puhunan sa himpilan. Nakala mo kung sino. Bakit kinakailangan ako? Tingnan mo yung palikuran na yon magkatabi. Isang pang babae at isang pang lalaki. Yan. Alam nyo naman siguro kung saan ako dapat na pumunta. Yun. Bakit sa tuwi na lang ako ipupunta? Sabi dito na lang po kayo dito sa pambabae. Nakaka-insulto naman yung ganun. Hindi naman ako papayag sa ganun. Tama, diba? tama kayo dyan ko. Sapagkat yung palikuran na yon ginamit para sa ating lahat na gustong gumamit nun. Maliban na lang kung ayaw nilang gamitin yun. Totoo. Parang gusto Hindi para sa isang tao lang yan. Kaya gusto kong makausap kung sino ang merong pakana nung kautusan na yan. Mukhang wala sa hulog, Kong. Anyway, puntahan na natin yan. At assignment namin sa iyo yan, Kong. Nelson? Hindi kailangan bago ko umuwi. Ibigay nyo sa akin ng telepono kung sino yung taong gumawa ng kautusan na yan. Ayan, pati yung speech sa Pangulong Bongbong. Cesar Pati Chavez. yung gumawa ng speech. Tatawagan ko mamaya si Secretary Cesar Chavez kung siya nga ang gumawa. Check yun, Kong. Kasi kung siya ang gumawa, kailangan palitan niya sa lalong madaling panahon. Mali ang message. Mali. Nakakaawa ang Pangulo kapag pipilitin nyo na siya ang magsabi ng message na yan. Mali ang ginawa nyo. Kailangan magkaintindihan na tayo rito. Tama. Kasi minsan ang messaging ko. Sige. Pasabog. Pasabog number 1. Ito ang isa pang... Nakatatlong pasabog na tayo. Pangatlo na to. Eto pa. Paano pasabog yung pangiti-ngiti ka? Alam nyo ko dito, cool lang kami ni Jen. Alam nyo naman natuto kami sa inyo kung kapag ka Biyernes dapat hindi ko. Friday ngayon. Hindi, baliktarin na natin ngayon. Pagka Biyernes, maulo yung mainit na. Walang natupad sa Biyernes eh. Ganun ba? Oo. Ako naman. Parang kabaligtaran na rin. Pagka tuwing Biyernes, doon bumabangon lahat ang mga problema. Pero para magaan-gaan tayo, maganda balita mo na, ha? Ito pong Typhoon Marce ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, ha? Ayun. Pero kung, mga babayan, bago siya lumabas ng PAR, Bakit tinatawag na Philippine Area of Responsibility? Samantalang habang paikot-ikot ang bagyo na yan, nilalampaso ang 4 na sulok ng ating kapuluan. Wala naman responsabling mga tao na nag-aayos ng mga bagay-bagay. Dapat palitan natin ng Philippine Area of Responsibility. Nakita mo yung nangyari? sa bagay. Dun sa... Ba't di kayo makasagot? Ano yung PAR? Bakit PAR? Philippine Area of PAI na lang. PAI. Philippine Area of Irresponsibility. Ayun naman, pwede ba nating makita yung epekto nito? Kasi kung kahapon ay naglandfall ito 2 beses eh. Di ba, Jen? Una ay sa Santa Ana, Cagayan. Tapos, pangalawa, nung gabi ay dyan sa Cagayan din eh. Ano ba yan? Anong bayan ba yun? Sanchez Mira. Sanchez Mira. Nung pagkakataon na yun, nandun po yung ating reporter kung kaya lang, dahil nga sa lakas ng bagyo, nawala na sila ng signal. Nung mismong nagpo-programa tayo, pilit natin kinokontak eh. Pero ngayon, pumunta sila sa lugar na may signal na. Tingnan nga natin, gaano ba kalakas yung tama ng bagyo sa kanila? Meron ba tayong video na maipapakita? Video po. Ha? Ayan, Tingnan mo ko, yan si Erlo Bringas, Naglalak. Tingnan mo, Sino ba yan? Yan po yung reporter natin.
kung gaano kalakas ang hangin, halos tinatangay po yung tao eh. May hawak pa mikropono, parang gusto interviewin yung bagyo eh. Oo. At ito naman yung lakas ng hangin niya. Epekto sa mga bagay-bagay. At may nakita pa akong video dyan na pati mga bubong nililipad eh. Ganyan katindi, kalakas ang bagyo Marcy. Ang kagandahan dyan sa mismong naglandfall ng bagyo, walang reported casualty dyan as of this moment hanggang kanina. Maging dun sa Sanchez Mira, marami lang mga nawasak na bahay talaga. So sa pagsalubong sa pagsalubong diyan sa Marce, medyo naging responsable naman tayo. Parang walang buhay na nautas, pero ari-arian, talagang napinsala, marami. tingnan mo yung mga bahay, talagang wasak na Dahil wasak. walang namatay, responsable ka na. Hindi, nakita niyo naman ko kahit papaano talagang Sinuswerte ka lang. sa lakas ng hangin, medyo O paano yung mga nasira? ayun, kumbaga no choice yun talaga ko. Oo Mukhang nga, anong gagawin sa mga nasira? ayun, Sinong responsable dyan? malamang itayo na lang uli yan. Gaano kabilis Itali yung na lang mga uli yan. responsableng aksyon para tulungan yung mga nasalanta? Gaano kabilis? Dapat sa lalong madaling panahon ko. Kaya nga, yung sinasabi natin responsable. Responsibilidad. Mabilis ang aksyon. Oo. Ay, nako. Pero ngayon, di ba, may kinalaman sa bagay yung, di ba, meron na tayong kababagong pasalang kung napirmahan na po ng Pangulo ito, yung Philippine Maritime Zone Act, mukhang ginuhitan na yata yung, ano ba yan, Philippine Area of Responsibility ba yung ginuhitan na ngayon? Meron na isang batas para matukoy na natin ang sakop ng karagatan ng Pilipinas. Na zone, yung ating teritoryo. Mukhang, ano na ngayon yan, matutukoy na natin talaga at mukhang ito ang ating magagamit. Hindi ko lang alam kung ito may makakatulong dun sa mga claim natin sa bansang China, Kong. Yan ba yung pasabog nyo? Hindi ko po alam. Sinasun, baka may... Naalala ko lang, kasi... Kanina ko pa yung pasabog nyo. Wala naman eh. Mamaya pa. Mamaya. Alis na ako rito. Dala-dala nyo eh. Ha? Ay, nakita ko na. Dala-dala nyo po eh. Ay, hindi. Ang gusto ko sanang... akala ko naman yun ang pag-uusapan natin. Di ba hindi dumating si Pangulong Duterte? Oo. Doon sa patawag ng Kahapon. Quadcom, di ba? Kahapon eh. Opo. Nanggagalaiti nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga, hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Ay, ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw, doon nga ako, natataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niya sapat na kabatiran yung abogado, kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Di ba? Ang abogado, kapag kayan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po, tama po. So, yung sulat na yon nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na makadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, Ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala Meron siyang inilinyang mga dahilan. opo. Ngayon, kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin
doon sa kanyang Pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi. Sa dyaryo ko lang nakuha ito. Ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. Doubt, merong May pagdududa. Duda. Oo, kung Oo. totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun. Kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin nyo ko, hindi namin masyadong naintindihan. Iinit na naman ang ulo ko pag gaganyan ng Pag sinabi ko, unawaan nyo ng mabuti. Sige. Sabi niya, he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Na siya ay duda sa integridad ng Quadcom sa layo sa paggawa nung kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Independence. Anong independence sa Tagalog? Yung kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ano yan, pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Bakit pagka-December? Hindi ba ko, probity. Mas mga Tagalog, English na lang kung may... Kasi tatlong So, parang gano'n. pinagsama-samang kasi, yung kakayahan, katapatan, yun din at walang pagkiling, yung mga ganyan. Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat, sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan. Isang stratagem. Pang gano'n, Strategiya. Oo. Instrument. Para lamang siya ay inyong i-indict. I-charge. Gano'n, Kasuhan. Sa krimen na hindi niya ginawa. Yun ang una. Bakit na yung pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan. Ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Huwag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Parang siya yung messenger. Do not shoot the messenger, sabi niya. Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. Yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po'y asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman na hindi ko ginawa. Opo. Yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom na chairman, binanggit, Hindi ko kilala itong dalawa Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, they have been vocal in their position that Duterte should be held liable
for the crime of willful killing Nako, ang tindi nung kanilang statement. under Section 6 of Republic Act 9851. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yun pa rin nakapaloob. Genocide and other crimes against humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May Nakapagbigay ka na ng deklarasyon na may kasalanan talaga, and the former president should be held responsible for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment May naunang na silang desisyon na Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito'y sa tunay na korte, Ay, nako, hindi po pwede itong ganito Kung sa proper court ko, wala merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang technical phrase yung they called neutrality of an impartial judge. Yung pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan pag tiningnan mo, pati yung suot mo pati yung pagtingin mo dun sa akusado, pati yung pananalita mo, kinakailangang magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong bias na maaring pagkiling sa isang panig. Maaring kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yung madali ito Called neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Pagka Hindi mo alam ang cold, malamig. sipon. Malamig na parang wala kinikilingan yung neutral Anong klase naman pagpapaliban? Neutral? Ito ulitin ko Nasa the gitna. called neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo niyan, pati pananamit mo ganun Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay magpakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman Abante sinasabi nila? At Congressman Fernandez, pareho ko namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kilala ko po yan. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka dito nagpahayag ka na kalaya bole ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So, hindi ka pala korte? Hindi po sila Oo, ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, Di ba? Meron akong babasahin sa inyo Sabi niya, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Itala mo ito, Opo. Sagat yung mga young guns ng baka pinagkikinggan tayo. Ay, tsak po, nakikinig ngayon yan. Ito, para Bengson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa, 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation. Okay. Because it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress.